The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The disciples were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 aside again, he began to tell them what was going to happen to him. Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. But after 3 days he will rise. Then James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And Jesus replied, What do you wish me to do for you? And they answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. And Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? And they said to him, We can. Jesus said to them, The chalice that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the other 10 heard this, they became angry at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang mga alagad ng ating Panginoon ay mga tao pa rin. May mga kahinaan pa rin. Sila ay nag-iinggitan. Kasi ang dalawang alagad na magkapatid, si Santiago at si Juan, lumapit kay Jesus at sinabi, Panginoon, gusto naming maupo sa iyong kaharian. Isa sa kanan mo, isa sa kaliwa mo. Kaming dalawa sa tabi mo. Nang marinig ito ng ibang mga alagad, nagalit sila. Bakit? Sila pala gusto rin maupo. Naunahan lang sila. Ang inggit walang pinipili. Walang pinipiling tao. Walang pinipiling lugar. Kahit sino maring tamaan nito. Sa banal na Biblia, makita natin na maraming pagkakataon na nag-inggitan. Makapatid na Cain at Abel. Si Cain na inggit sa kanyang kapatid na si Abel kasi ang alay ni Abel katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano kanyang ginawa? Pinatay niyang kanyang kapatid. Si Jose, anak ni Jacob, na inggit ang kanyang makapatid. Anong ginawa nila kay Jose? Pinagtangkaan nilang patayin. Ngunit sa huli, pinagbili nila sa mga ngalakal papuntang Ehipto. Si David, kinainggitan ni Haring Saul kasi nang umuwi sila galing sa digmaan, nang sinalubong sila ng mga tao, papalakpak yung mga tao at sinabi nila kay Haring Saul, si Haring Saul, nakapatay siya ng 1,000. Tapos, si David, nakapatay ng 10,000. Aba, nainggit si Saul. Mas sikat siya kaysa sa akin. Mas marami siyang followers. Mas marami siyang likes. Sa kwento ni Jesus tungkol sa prodigal son, nang umuwi yung prodigal son, bumalik sa kanyang ama. Aba, yung kanyang kuya na inggit. Kasi pinagpiesta pa ng kanyang ama yung kanyang kapatid. Samantalang siya, kahit bisirong kambing, hindi binigyan. Nainggit siya.
Kaya nakakatakot yung inggit. Kahit sino, pwedeng tamaan. Yung walang pinipili yan eh. Magkakaibigan, magkamag-anak, magkapatid, walang pinipili yan. At ito nakakatakot kasi hindi mo namamalayan eh. Mari mong ilihim eh, mari mong itago eh. Yung nainggit sa'yo, pangiti-ngiti sa'yo eh, pabeso-beso pa sa'yo eh. Envy is a very destructive force. Nakakasira. O inggit na makapangyarihan, sisirain ng lahat, masunod ka lamang. Envy is a very destructive force. It destroys the one who envies, and it destroys the one being envied. Una, sinisira ng inggit ang taong naiinggit. Kasi sa simula, ang isang tao ay mabait, dahil sa kanyang inggit, naging salbahe siya. Sa simula, siya ay lagi nagsasabi ng totoo, dahil sa inggit, natutong magsinungaling. Sa simula, maaaring siya ay mapagbigay, very generous, dahil sa inggit, natutong maging madamot. Sa simula, siya ay parang anghel, pero dahil sa inggit, naging demonyo. Sinisira ng inggit ang taong naiinggit. At pangalawa, sinisira ng inggit ang taong kinaiinggitan. Kaya ito minsan malata nyo pag may nainggit sa inyo, magtataka kayo, bakit parang iniwasan ako ng mga kaibigan ko? Bakit nilalayuan nila ako? Ba't parang nagbago yung trato nila sa akin? Basa na yung papel mo Siniraan ka na Ginawan ka na ng kwento Sirang-sira ka na. Kaya ang inggit, sinisira niya ang taong naiinggit at ang taong kinaiinggitan. Kalam nyo, yung inggit na to, laging ginagawang sandata ng demonyo. Isa ito sa kanyang pinaka-epektibong sandata upang manira. Kaya si Jesus, inagapan niya ang kanyang mga alagad ng nalata nag-iinggitan. Pinulong na sila, tinawag na sila, parang tatay na tinatawag ng kanyang anak. Sabi niya, anak, halik kayo. Huwag kayong mag-iinggitan, Huwag kayong mag-iinggitan. Kung mag-iinggitan kayo, kung mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Mag-unahan kayo sa pagtulong. Mag-unahan kayo sa paglingkod. Mag-unahan kayo sa pagpalaganap ng kaharian ng Diyos. Mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina. Panginoon, mahal na Ina, turuan niyo kami. Tulungan niyo kami na mailayo sa lahat ng masama at ilayo sa lahat ng inggit. Amen.